Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 3 verses 21 hanggang 26 po tayo. Aking anak, karunungan at hinaon ay huwag mong iwawala, huwag babayaang makaalpas sa isipan at sa gunita. Pagkat dulot nito ay masagana at marangal na pamumuhay at kung magkagay lalakad kang matiwasay. Sa landas mo hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mamangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh, ang kaagapay mo at di niya hayaang sa bitag ikaw ay masilo. Pray for wisdom and discernment. Alam niyo po, this year yan po ang prayer ko. Kasi meron po talagang mga problema tayong mga pinagdadaanan ngayon. Hindi lamang po sa mga nararanasan ng ating bansa, kundi maging sa mga pinagdadaanan po ng mga tao sa mundong ito. Ibang-iba na po ngayon, kumbaga ito na yung panahon na mapanganib, marami po mga bagay na hindi inaasahan at nakakatakot po talaga maging yung nagaganap na climate change at mga problema sa ekonomiya. Kaya this year para sa akin po mahalaga yung prayer na tayo po ay humingi sa Diyos ng karunungan. Kasi sabi sa James chapter 1 verses 5 and 6, ang Diyos naman po ay nagbibigay ng karunungan sa gana upang tayo po ay gabayan. Kailangan lang humingi tayo ng may pananampalataya. Kasi po malinaw po sabi sa Proverbs chapter 10, 29 verse 18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. So, kita po ninyo yung nangyayari sa mundo ngayon, karamihan po talaga ng mga bansa o even sa ating bayan po ay kulang po sa wisdom. Kaya ang nangyayari po napupuno ng kaguluhan ang ating pong bayan. Kaya tayo mga believers, dapat po ang karanasan natin ay yung ma-experience pa rin natin yung pinapangako po ng Proverbs chapter 3 verses 13 to 17 na yung pong mahabang buhay, riches and honor, at yung kapayapaan maranasan natin po sa ating pamumuhay kung meron po tayong karunungan. Kaya ako po naniniwala na kailangan po natin talaga ang karunungan ng Diyos sa mga panahong katulad nito. Kasi sabi po rito sa Proverbs chapter 3 verses 21 to 26, sabi diyan, ang ibibigay sa ng karunungan, masagana at marangal na pamumuhay. Lalakad kang matiwasay, hindi ka matatalisod, sabi sa verse 23. Sa verse 24, ang sabi diyan, wala kang aalalahanin. Ang pagtulog mo'y magiging masarap at mahimbing. At sa verse 25, sabi diyan, kahit hampas ng bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag. So napakahalaga po ngayon ng wisdom and discernment. Kaya pansinin niyo po, yung iba, agad hingi nila sa Diyos yung bagay na kailangan nila. Pero tayong mga believers, dapat po ang una nating hingiin sa Diyos ay yung pong wisdom and discernment. Kasi sabi po sa Romans chapter 8 verse 14, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Yung pinangungunahan daw po ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo po yun. So, paano natin mararanasan yan? Unang-una po, ang Diyos po nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung pong sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Sabi diyan, sa paraang ito, binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa or kasamaan sa sanlibutan ito. So mag-iingat po tayo. Tiyakin natin talaga na tayo po ay puno ng salita ng Diyos sa bawat araw upang makausap tayo ng Holy Spirit. Kasi pwede po ang sarili nating karunungan o yung pangunguna ang maganap sa ating buhay. Kailangan po led tayo ng Holy Spirit through God's Word. Pangalawa po, lagi niyong tatandaan na sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, doon dumarating ang pananampalataya. Sa Romans chapter 10 verse 17. Ngayon ang pananampalataya, simple lamang yan. Kapatid, kailangan tiyakin mo na ikaw ay merong pangungusap mula sa Diyos. Kasi yun po ang iyong pangahawakan, kapatid. Kaya yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya, kailangan ikaugnayin kanyang kapatid. Kasi diyan po nangungusap ang Panginoon. Kung meron kang pinangahawakang pangako ng Diyos o revelation, o
Kasi yung simpleng pangungusap ng Diyos, ano po, sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, yun ang iyong panghawakan this year. Panghuli ito mahalaga, ano po, listen to God. Take time to listen. Huwag kayong magmamadali sa inyong pananalangin. Maghintay po tayo, nakausapin tayo ng Panginoon upang gabayan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Ano po, kasi everyday po nagbibigay ang Diyos ng karunungan, wisdom, and discernment sa mga gagawin nating mga desisyon sa buhay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. And this year, ang prayer namin, wisdom and discernment, Lord. Gabayan nawa kami ng iyong karunungan kasi ayaw namin ng buhay na magulo, Panginoon. Gusto namin yung pangako mo sa Kawikaan, chapter 3, verse 13 hanggang 17, yung long life, riches, and honor, at yung pong kapayapaan ng aming tatahaking landas. Salamat po at may pangako ka na pwede namin panghawakan everyday upang gabayan kami sa bawat desisyon namin gagawin sa araw-araw. Salamat po, tinitiwala namin lahat sa iyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.